ang pagbagsak ng kaharian ng ahas. Si Coronel Igan Reyes, na may palayaw na ang ahas, ay ang kinatatakutang pinuno na nagahari sa buong brigada sa pamamagitan ng takot. Isang araw, sa sugdulan ng kanyang kalupitan, ibinuhos niya ang isang bandehadong mainit na pagkain sa ulo ng isang babaeng opisyal na naglakas loob na hindi siya saluduhan. Ngunit ang hindi niya alam, ang babaeng iyon ay ang bagong talagang division commander at mula sa sandaling iyon, ang kaharian ng ahas ay gumuho patungo sa impyerno. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito matapos mapanood ang video, mangyaring mag-subscribe, I-like at I-activate ang notification bell. Maraming salamat. Ang hukbong tamaraw ay isang mo na bakal na sumasalo sa lahat ng tensyon sa isang magulong rehiyon. Ngunit sa pusong matatag na kuta na ito, may isang lason na tahimik na kumakalat, na kayang tunawin maging ang pinakamatibay na bakal. Ang pangalan ng lason na iyon, Coronel Igan Reyes. Ang kanyang presensya pa lamang ay simbolo ng takot at sakuna para sa buong unit. Walang sinumang makakaila sa kanyang husay bilang isang field commander, ngunit ang kanyang pagkatao ay sapat na malupit at baluktot para takpan ang lahat ng kanyang kakayahan. Sa kanyang nga mata, ang tauhan niya ay mga kasangkapan lamang na maaring isakripisyo o mga alipin na nagpapatunay ng kanyang kapangyarihan. Kapag may nakita siyang bahagyang pagkaluwag sa sinturon ng isang sundalo, walang awa itong tatamaan ng kanyang batuta. Kapag ang isang bagitong opisyal ay hindi makatingin ng diretso sa kanya habang nagulat, bubuhusan niya itong sunod-sunod na mura at mga salitang dumudurog sa pagkatao. Ang kanyang opisina ay laging nababalot ng isang nakakakilabot na tensyon at sa tuwing maririnig ang yabak niya sa pasilyo, lahat ay nagpipigil ng hininga. Ang kalupitan ni Igan Reyes ay abot langit, ngunit may isang taong nakakapigil sa kanya. Si General Mateo Cruz, ang division commander na itinuturing na amang ang buong unit. Pinahahalagahan ni General Cruz ang kakayahan ni Reyes, ngunit palagi niyang binabantayan at pinipigilan ang malupit nitong pag-ugali. Sa harap ng general, kahit ang pinakamabangis na hayop ay nagiging mamong tupa. Si Reyes ay yumuyuko lamang sa kanya, hindi dahil sa respeto, kundi dahil sa isang kalkuladong pagsunod sa nag-isang taong may hawak ng kanyang talisalig. Ngunit isang araw, nagsimulang magkaroon ng hindi nakikitang lamat sa buong unit. Dumating ang balita na si General Cruz ay biglang isinugot sa pangunahing ospital ng militar sa Maynila dahil sa dati na nitong problema sa puso. Ang sabi ng doktor ng militar, kailangan niya ng ilang linggong pahinga. Para kay Igan Reyes, ito ay isang hudyat na nakawala na siya sa kanyang tanikala. Ang pagkawala ng division commander ay nangangahulugang wala ng kalasak na hahadlang sa kanya. Sa unang araw pa lamang ng pagkawala ni General Cruz, sumabog ang kabaliwan ni Reyes na tila matagal na nitong pinipigilan. Pagsapit ng madaling araw, ipinutipon niya ang buong unit sa parade ground. Sa basang lupa dahil sa hamog ng gabi, sinimulan niya ang isang walang katuturang parusa dahil lamang sa masama ang kanyang timpla. Sa ilalim ng pakukunwaring pagdarasal para sa mabilis na pagaling ng general, kinailangang gumulong-gulong sa putikan ng mga sundalo hanggang sa sumikat ng tirik ang araw. Hoy ikaw, Teniente Mendoza, ang boses ni Igan Reyes ay kasing lamig na yelo. Si Teniente Kiko Mendoza, na halos kararating lang sa serbisyo, ay tumakbo palapit, buong katawan ay nababalot na putik. Opo, Coronel, hindi mo ba nakikita yang sundalong nakahandusay diyan? Dahil sa isang yan, nasisira ang disiplina ng buong hukbong tamaraw. Bilang responsibilidad mo, buhatin mo siya at tumakbo kayo ng 20 ikot sa parade ground ng may buong gamit pandigma. Simulan na. Namutla ang mukha ni Teniente Mendoza. Ang pagbuhat sa isang sundalong bumaksak dahil sa heatstroke habang may suot na kumpletong gamit pandigma ay isang imposibleng gawain. Ngunit ang mamata ni Reyes ay nagsasabing, mamatay ka kapag umangal ka.
Ang mga company commander at battalion commander sa paligid ay nag-iwas ng tingin. Ayaw din nilang madamay sa kabaliwan ni Reyes. Kinagat ni Teniente Mendoza ang kanyang labi at nilapitan ang nakahandusay na sundalo. Sa sandaling iyon, mayroong gumuho sa puso ng masundalo. Isang militar na pinagaharian hindi ngang respeto at tiwala, kundi ngang purong takot. At sa gitna ng impyernong iyon, nakatayo si Igan Reyes. Habang pinagmamasdan niya ang masundalong halos gumapang na sa pagod at ang isang bagitong opisyal na nasa bingit ng desperasyon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaharian na walang sinumang makakasuway. Ang pagkawalan ng Division Commander ay naging isang malawak na tabing ng kadiliman na nagsimulang lumamon sa hukbong Tamaraw. At sa loob ng kadilimang iyon, ang kabaliwan ng koronel ay handa ng kumalat ng mas malalim at mas masidi. Ang pinsalang iniwan ng bagyong nagngangalang paninil ni Coronel Igan Reyes ay kalunos-lunos. Ang mabaraks ng masundalo ay nababalot ng bigat ng katahimikan, walang nangahas na magsalita. Pagod mula sa matinding pagsasanay at trabaho, hihiga na lamang sila sa kanilang mga kama, nagmamasidan sa isa't isa. Ang pangalang Igan Reyes ay naging bawal banggitin. Ngunit ang pinipigilang galit ay laging nakakahanap ng paraan upang lumabas. Pagkatapos na lights out at matapos ang pag-ikot ng mga opisyal, sa isang madilim na sulok ng barracks, nagsimulang umusbong ang mahihinang bulungan. Narinig ko na dislocated ang balikat ni Teniente Mendoza. Yung sundalong hinimatay, hindi na kinaya sa medical unit dito, dadalhin daw sa labas na ospital. Hindi lang daw simpleng heat stroke, balif na demonyo. Ngayong wala si General, nakaroon na siyang pakpak. Ang maboses ay punong galit at kawalan ng pag-asa, tinawag nilang demonyo si Reyes. May narinig na sumisinghot. Para sa isang binatang sundalo na halos kabebente anyos pa lang, ang unit na ito ay isang tunay na impyerno. Ano naman ang magagawa natin? Magpasalamat na lang tayo at humihinga pa tayo. Ang salitang iyon mula sa isang mas nakakatandang sundalo na tila sumuko na ay nagpatahimik sa usapan. Tama, wala silang magagawa. Maliban sa magdasal na sanay matapos na ang panahong ito o may lipat si Coronel Reyes sa ibang lugar. Ang kanilang nga dalangin ay desperado, ngunit ang katotohanan ay walang pag-asa. Hindi rin naiba ang kalagayan ng nga opisyal, lalo na ang mga direktang staff ni Coronel Reyes. Para sa kanila, bawat araw ay paglalakad sa ibabaw ng mabubok. Si Teniente Coronel Chavez, ang operations officer, ay laging may dalang gamot para sa ulcer at sakit ng ulo. Ngayong araw, muli siyang ipinatawag sa opisina ni Reyes at ilang beses na pinalo sa ulo ng isang tumpok ng dokumento. Ang dahilan, hindi nagustuhan ni Reyes ang espasyo sa pagitan ng mga linya sa ulat. Paglabas ni Chavez, namumula ang kanyang mukha, ngunit inayos niya lamang ang kanyang magulong buhok at pinulot ang nakalat na papel. Ang ibang mga opisyal na dumaraan sa pasilyo ay tinitignan siya ng may awa, ngunit walang sinumang nangahas na mag-alok ng kahit anong salita ng alif. Dahil sa takot na sila ang maging susunod na target. Nang gabing iyon, sa isang maliit na pahingahan sa kwartos ng opisyal, ilang opisyal ang nagtipon para uminom ng alak. Ang kanilang pulutan ay mabigat, nakatahimikan at magabuntong hininga. Talaga bang okay lang ito? Baka mawi ito sa malaking gulo? Hirap na sabi ni Major Santos, ang personnel officer. Bago pa lang siya sa unit at kasalukuyang nararanasan ang kabantugan ni Reyes. Alam nating lahat na hindi ito okay. Mapait na ngumiti si Chavez habang sumasagot. Pero anong magagawa natin? Kailangan nating magtiis hanggang sa makabalik si General. Ang kanyang nga mata ay punong ng matinding pagod at pagkadismaya sa sarili. Minsan, isa rin siyang opisyal na nag-aalap sa diwang ng katarungan. Ngunit matapos ang ilang taon sa ilalim ni Reyes, ang kanyang diwang ng katarungan ay naglaho at tanging duwag na pagsunod na lang ang natira.
May sismis na may darating daw na acting commander, maingat na pag-iba ng usapan ng logistics officer. Malamang isang opisyal na puro papeles lang ang hawak mula sa headquarters. Tiyak na matatameme lang yun sa tindi ni Coronel Reyes. Kawawa lang kung sino man yun. Lahat ay tumango sa sinabi ni Chavez. Sa kanilang imahinasyon, ang bagong acting commander ay isang marupok na kandila sa harap ng malakas na bagyong si Igan Reyes. Habang nalulungkot sila sa pagkakaroon ng bagong biktima, sa isang banda ay nakakaramdam sila ng makasariling kaginhawaan na ang mga panang tatama rito ay hindi sila ang tatamaan. Ang unit ay unti-unting nawawasak. Ang mga sundalo ay nawalan ng pag-asa at ang mga opisyal ay nawalan ng konsensya. Ang mga bulungan sa dilim ay unti-unting humina at napalitan ito ng pagsuko, pangungutya at isang malalim na pakiramdam ng pagkakasala sa pagiging manonood lamang sa lahat ng nangyayari. Alam nilang lahat na ang marupok na kapayapaang ito ay hindi magtatagal at ang paparating na bagyo ay yayanig sa buong unit mula sa mga ugat nito. Ang oras sa kampo ay tila uminto. Ang kabaliwan ni Coronel Igan Reyes ay naging pang-araw-araw na at ang pagdurusa ng matauhan ay naging manhid na pagsuko. Ang sismis tungkol sa pagdating ng isang acting division commander ay lumipas ng ilang araw na walang kumpirmasyon at unti-unting naglaho sa alaala ng mga tao. Marahil kahit sa headquarters ay alam na ang kasamaan ni Reyes, kaya walang sinumang gustong tumapa sa impyernong ito. Iyon ang iniisip ng lahat. Isang hapon, isang hindi pamilyar na sasakyan ng isang mataas na opisyal ang huminto sa may guard post. Bumaba mula sa sasakyan ang isang driver na sundalo na alerto at isang opisyal mula sa likurang upuan. Ang maguwardiya sa post ay basta na lang sumaludo. Ngunit nang makita ng opisyal na nakaduti sa guard post ang ranggo, sa takip ng ulo ng opisyal nanlaki ang kanyang mata. Isang kumikinang na bituin, isang brigadier general, Ginu, walang anumang dipangkaraniwan. Magalang na ulat NG opisyal sa guard post. Bahagyang tumango ang general at dumaan sa guard post. Ngunit may mas nakakagulat na napansin ang opisyal. Ang general ay isang babae. Ang kanyang mahabang buhok ay mayos na nakatago sa loob ng kanyang takip at ang kanyang mukha na walang kolorete ay nagpapakita ng isang matatag ngunit matalinong impresyon. Ang kanyang uniforme ay tamang-tama sa kanyang katawan ngunit hindi ito nagpapakita ng anumang banta. Para siyang isang inspektor na tahimik at kalmadong nagmamasid sa paligid. Ang kanyang pangalan ay Hana Santos. Isang nagtapos sa Philippine Military Academy. Mabilis siyang nakilala dahil sa kanyang pambihirang kakayahan at matuwid na pagkatao sa isang organisasyong dominado ng mga lalaki. Nang biglang bumaksak si General Cruz, pinag-isipan itong mabuti ng pamunuan ng militar at itinalaga siya bilang acting division commander. Hindi ito isang simpleng pagtatalaga. Marahil ito rin ay isang tahimik na utos na gamitin ang pagkakataong ito upang tanggalin ang bulok na bahagi ng hukbong Tamaraw. Hindi dumiretso si General Hana Santos sa opisina ng Division Commander. Sa halip, inutusan niya ang kanyang driver na dahan-dahang imaneho ang sasakyan sa paligid ng kampo. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa mga lumang baraks, sa lugar ngang pagsasanay at sa mga sundalong may mga blangkong mukha na nagtatrabaho roon. Walang buhay sa mga mata ng mga sundalo para silang magatawang walang kaluluwa. Ramdam niya sa kanyang balat ang mabigat at madilim na hanging bumabalot sa buong kampo. Ito ang tunay na anyo ng kahariang nilikha ni Coronel Igan Reyes. Sa mga sandaling iyon, si Reyes ay nasa kanyang opisina at sinusuri ang isang plano ng operasyon nang ipaalam ng kanyang deputy ang pagdating ng bisita na pangisisiya, Acting Division Commander, isang babae. Aba, nagpapatawa yata ang mga taga-headquarters. Halika tingnan natin ang itsura niya. Kasama si Teniente Coronel Chavez.
Naglakad si Reyes patungo sa opisina ng Division Commander. Ang kanyang nga hakbang ay puno ng kayabangan. Plano niyang ipamukha kaagad sa bagong babaeng general kung sino ang tunay na hari ng unit na ito. Isang babae na malamang ay sanay lang sa papeles sa headquarters ang makukunwaring division commander ng isang combat unit. Nakakatawa. Ang kanyang isip ay puno ng pagamak at pangmamaliit. Ngunit ang opisina ng division commander ay walang tao. Kumunot ang Noni Reyes sa inis. Nasaan siya, unang araw pa lang gumagala na, anong klaseng disiplina yan, sigaw niya sa isang klek na malapit. Nui dahan-dahang bumukas ang pinto at pumasok si General Hana Santos. Katatapos lang niyang mag-inspeksyon sa kampo. Ang kanyang combat boots ay may bakas ng alikabok. Nakakrus ang mga braso ni Reyes habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Ang kanyang tingin ay may halong lantarang pang-aalipusta. Hindi umiwas si Santos sa kanyang tingin at sinalubong ito ng diretso. Ang kanyang nga mata ay kalmado tulad ng isang lawa, ngunit hindi mo masusukat ang lalim nito. Magandang araw. Ako si Coronel Igan Reyes, ang inyong brigade commander. Sabi ni Reyes na halos hindi man lang sumaludo ng maayos, isang malinaw na insubordinasyon at pagwawalang bahala. Ang katabi niyang si Chavez ay hindi mapakali at pinagpapawisan ng malamig. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Brigadier General Hana Santos, ang itinalagang Acting Division Commander. Mahinahon ang boses ni Santos. Hindi siya natinag sa bastos na pag-ugali ni Reyes. Sa halip, tinitigan niya ito sa mata at dahan-dahang idinuktong. Inaasahan ko ang maayos nating pagtatrabaho, Koronel. May diin ang pagbikas niya sa salitang koronel. Hindi ito simpleng pagtawag sa ranggo. Ito ay isang malamig na babala na nagsasabing, alamin mo ang iyong lugar at ang aking posisyon. Nakaramdam si Reyes ng panandaliang inis, ngunit agad niya itong pinawi ng isang mapanliba na ngiti. Nagtatangkang lumaban sa akin, katawa-tawa. Inasahan niya kung gaano kasaya ang mga susunod na mangyayari at napangisisiya. Isang hindi nakikitang kislap ng apoy ang namagitan sa kanilang dalawa. Ang hindi inaasahang bisita ay ang mata mismo ng paparating na bagyo. Sa loop ng ilang araw matapos, dumating si General Hana Santos, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa hukbong Tamaraw. Ang kanyang mga kilos ay lubos na naiba sa inaasahan ni Coronel Igan Reyes. Hindi siya nagkulong sa opisina ng Division Commander at nagbabad sa mga papeles at hindi rin siya nagpatawag ng mga opisyal para maglatag ng isang engrandeng pulisya. Sa halip, tuwing madaling araw, kasama siyang tumatakbo ng nga sundalo sa parade ground. Pagsapit ng oras ng kainan, palipat-lipat siya ng mess hall at kumukuha ng pagkain sa parehong bandehado na gamit ng masundalo. Noong una, nailang at hindi comfortable ang masundalo sa kanyang presensya, ngunit nang siya na mismo ang unang kumausap sa kanila ng walang pag-aalinlangan, unti-unti silang nagluwag ng kanilang depensa. Kumusta ang training kanina? Hindi ba kayo nahirapan? Masarap ba ang pagkain? Kung may kulang, sabihin niyo lang. Ang kanyang matanong ay hindi autoritatibo at ang kanyang boses ay malumanay. Sa unang pagkataon sa loob ng maraming taon, ang mga sundalo ay nakatanggap ng atensyon mula sa isang general. Hindi nila alam kung paano tutugon, ngunit nakaramdam sila ng kakaibang kagalakan sa kanilang mga puso. May isang sundalo na hindi namalayang naikwento na ang kanyang pamilya at may isa namang masayang na kwento tungkol sa kanyang nga plano sa bakasyon. Tahimik na nakinig si Santos sa kanilang mga kwento, minsay nakikitawa at minsay nagbibigay ng tapat na pagpapalakas ng loob. Ang makilos na ito ni Santos ay naging malaking abala para kay Reyes.
Pakiramdam niya ang dayuhang dumating sa kanyang kaharian ay direktang sumasalungat sa kanyang mapamamaraan at ito'y nakakainis. Isang babaeng nakikipagkwentuhan lang sa mga sundalo. General daw, ang disiplina ng militar ay bumabagsak. Isip niya, ilang beses niyang sinubukang pigilan ang mga kilos ni Santos, ngunit wala siyang mahanap na dahilan. Ang isang acting division commander na nagpapalakas ng moral ng kanyang natauhan ay walang mali. Koronel, hinihiling pong bagong division commander ang ulat tungkol sa planong ng tactical training para sa linggong ito. Maingat na inabot ni Teniente Coronel Chavez ang ulat. Hinablot ni Reyes ang mapapeles at napangisi. Tactics? Ano bang alam ng isang babaeng sanay lang sa papeles sa headquarters tungkol sa tactics? Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya niya. Sinadya ni Reyes na alisin ang ilang mahahalagang detalye sa ulat at magsama ng isang plano ng pagkilos na hindi makatotohanan. Kung aprubahan niya ito ng hindi napapansin, gagamitin niya ang kahinaan niyang iyon para ipahiya siya sa harap ng buong unit. At kung sakaling ituro niya ang mga problema, gagamit siya ng mga komplikadong terminolohiyang militar para hindi na ito makapagsalita. Kinabukasan, ipinatawag ni Santos ang mapangunahing staff kasama si Reyes. Nakakrus ang mga braso ni Reyes at bahagyang nakahilig sa upuan. Naghihintay kung anong klaseng hangal na tanong ang ibabato sa kanya. Tahimik na binuklat ni Santos ang ulat sa lubngang ilang sandali at pagkatapos ay ibinaling ang kanyang tingin kay Reyes. Coronel Reyes, ikaw ba mismo ang gumawa ng planong ito? Opo, ako nga. May kumpiyansang sagot ni Reyes. Kakaiba, sabi ni Santos, sabay turo sa isang partikular na pahinang ulat. Ang plano para sa supply route sa lugar na ito ay ang parehong ruta na nagdulot ng malubhang problema sa pagka-isolate noong nakaraang cold weather training. At ang alternatibong ruta para sa mga armored unit ay kasalukuyang maputik dahil sa habagat, kaya't halos imposible para sa mantangke na dumaan. Imposibleng hindi ito alam ng isang eksperto sa larangan tulad mo, Coronel. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit ganitong plano ang iyong isinumite. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit ang hangin sa conference room ay tila nagelo. Ang bitak na sinadyang ihanda ni Reyes ay eksaktong natukoy at sinagot pa ng mas malalim na pagsusuri. Ang ibang mga staff na naroroon ay hindi makapaniwala. Nalaman nila na hindi siya isang simpleng opisyal na galing sa opisina. Siya ay tunay. Biglang namula ang mukha ni Reyes. Nagulat siya, ngunit pilit niyang ipinakitang kalmado siya at nagsimulang magdahilan. Iyon po ay isang bahagi ng reverse psychology tactics para malinlang ang kalaban. Ang reverse psychology at kapabayan ay magkaiba. Coronel, putol ni Santos sa kanyang sinasabi. Ang kanyang nga mata ay kasing talim ng isang kutsilyo. Ang pundasyon ng tactics ay hindi isang sugal na itinataya ang buhay ng sundalo. Ibinabalik ko ang ulat na ito. Magsumite ka ang isang makatotohanang plano hanggang mamayang gabi. Tapos na ang pulong. Tumayo siya mula sa kanyang upuan at doon nagtapos ang pulong. Si Reyes ay nanatiling nakaupo, hindi makagalaw, na may matigas na ekspresyon sa mukha. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na nakaramdam siyang ganitong kahihiyan. Pakiramdam niya ay nasaksak siya sa likod ng babaeng kanyang minaliit. Ang galit ay umakyat hanggang sa tuktok ng kanyang ulo. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Naramdaman niya ang sakit ng kanyang nga kuko na bumaon sa kanyang palat. Ngunit mas matindi pa rin ang kahihiyang bumalot sa kanyang buong katawan. Tapos na ang katahimikan bago ang bagyo. Nagpasya si Reyes. Hindi na niya ituturing na isang babaeng general si Santos. Siya ay isang kaawe na nagbabanta sa kanyang kaharian. At ang isang kaawe ay dapat durugin sa anumang paraan. Isang masamang kislap ang gumuhit sa kanyang mata.
Ang galit ni Coronel Igan Reyes ay parang kumukulong lava. Matapos siyang mapahiya sa publiko ni General Hana Santos, umabot sa sukdulan ang kanyang kalupitan. Nahanap siya ng maliliit na pagkakamali para pagbuntunan ng galit ang sinumang makita niya. Ang kanyang malademonyong pag-aalburoto ay isang pagpapakita rin kanyang kawalan ng seguridad sa sariling kapangyarihan. Gusto niyang patunayan sa lahat na siya pa rin ang hari ng unit na ito sa pamamagitan ng payurak sa isang tao sa harap ng madla. Nang gabing iyon, galit na nagtungo si Reyes sa Officers Mess Hall. Hindi siya nananghalian kaya't gutom na siya, ngunit ang kanyang pakiramdam ay pinakamasama. Kaninang umaga, ginawa niyang miserable ang buhay ng logistics officer dahil sa isyu ng pangangalaga sa imbakan ng bala. Pagdating ng hapon, inilubok niya sa putikan ang kanyang driver dahil hindi raw makintap ang combat boots nito, ngunit wala sa mga iyon ang nakapagpabawas ng kanyang galit. Ang kanyang galit ay nakatuon lamang sa isang tao, si Hana Santos. Marahas niyang itinulak ang pintong mess hall. Kasabay ng isang umalingaw-naw na tunok, biglang tumahimik ang buong lugar. Ang maopisyal na kumakain, ang mga nag-usap, lahat sila ay natigilan at napatingin kay Reyes na nakatayo sa may pintuan. Ang presensya niya pa lang ay nagpabigat na sa hangin na parang tingga. Sabay-sabay na tumayo ang mga opisyal at sumaludo. "Sir," hindi pinansin ni Reyes ang kanilang pagbati at dumiretso para kumuha ng bandehado. Ang makusinero sa linya ng pagkain ay nanginginig habang nilalagyan ng mas maraming pagkain kaysa karaniwan ang kanyang plato. Tahimik niyang kinuha ang bandehado at nahanap ng upuan. Lahat ay yumuko para iwasan ang kanyang tingin. Walang gustong umupo malapit sa kanya, kaya't ang ilang mesa sa paligid niya ay bakante. Para siyang isang pasyenteng may nakakahawang sakit. Umupo siya sa isang mesa sa pinakadulong bahagi, malapit sa bintana. At sa sandaling iyon, isang tao ang nakakuha ng kanyang pansin. 2 mesa ang layo mula sa kanya. May isang babaeng opisyal na mag-isang kumakain. Bahagya itong nakayuko at nakatuon sa pagkain, kaya hindi niya gaanong makita ang mukha, ngunit ang maayos na pagkakatali ng buhok at matikas na balikat ay malinaw na pag-ari ng isang babaeng sundalo. Ngunit hindi siya tumayo nang pumasok si Reyes at hindi rin siya sumaludo. Hanggang ngayon, tila hindi niya namamalayan ang presensya ng koronel at abala pa rin sa pagkain. Biglang umakyat ang dugo sa ulo ni Reyes. Sino siyang babae na maglakas loob na hindi pansinin ang isang koronel na parang Diyos? Sa wakas, natakpuan ng kanyang galit ang perpektong target, ang kahihiyang natamo niya mula kay Hana Santos, ang pakiramdam na binabalewala siya ng kanyang matauhan. Lahat ng hinanakit na ito ay natagpuan ang mitsa na magpapasabog sa lahat. Wala na siyang pakialam kung ano ang isipin ng mga opisyal sa paligid. Sa katunayan, gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para magbigay ng isang halimbawa upang ipakita kung ano ang kahihinatnan ng sinumang magtangkang hamunin ang kanyang autoridad. Bigla siyang tumayo. Sa lakas ng pagtayo niya, tumumba ang silya sa likod niya. Lahat ng mata sa mess hall ay napunta sa kanya. Mabilis siyang naglakad patungo sa babaeng opisyal. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit at ang kanyang kamao ay nanginginig. Tila hindi pa rin napapansin ng babaeng opisyal ang kanyang paglapit. Marahil ay iniisip niya ang mabigat na pagsasanay kanina o abala sa malalim na pag-iisip. Tumayo si Reyes sa harap ng kanyang mesa. Isang malaking anino ang tumakip sa kanyang pagkain. Noon lamang siya nag-angat ng tingin. "Oy!" Ang boses ni Reyes ay mababa, gunit puno, NG baksik. "Hayop kang walang karapatang kumain habang suot ang uniformeng yan. Hindi mo ba ako nakikita?" Ang babae ay tila nagulat at napakurap. Pagkatapos ay nakilala niya na ang lalaking nasa harap niya ay si Coronel Igan Reyes. Pumasok ang koronel pero nakayuko ka pa rin at lumalamon.
Hindi ka sumaludo, walang kwenta kang babae ka, umalingaw-ngaw ang sigaw ni Reyes sa buong kainan. Ang maopisyal sa paligid ay nanonood na may halong gulat at takot. Ang ilan ay tahimik na nagdarasal na sanay hindi kilala ni Reyes, ang babaeng opisyal, na sanay humingi na lang ito ng paumanhin para matapos na ang gulo. Ngunit wala nang balak tumigil si Reyes. Humihingal sa galit, hinawakan niya ang bandehado ng babae. At walang pag-aalinlangan, itinaas niya ito at ibinuhos sa ulo ng babae. Isang malakas na kalabo ang umalingaw-ngaw. Ang kanin, mga ulam at mainit na sabaw ay bumuhos na parang talon sa kanyang ulo, mukha at uniforme. Ang umusok na sabaw at mga piraso na pagkain ay tumulo sa kanyang mukha at buhok. Isang ganap na katahimikan ang bumalot sa kainan. Maging ang oras ay tila huminto. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Si Teniente Coronel Chavez ay hindi makapaniwala sa nasasaksihan, nakatunganga at hindi makagala. Alam niya, tumawid na sila sa isang ilog na hindi na nila mababalikan. Humihingal si Reyes, ngumisi na tila nasisiyahan. Ano, natauhan ka na ba? Tingnan mo kung nasaan ka at kung sino ang nasa harap mo. Nasa kasukdulan, siyang kanyang pagtatagumpay ng. Ang hangin sa mess hall ay tila hindi lang nagelo, kundi nakapira-piraso. Huminto ang oras, nawala ang tunok. Tanging ang malakas na pahinga ni Coronel Igan Reyes at ang tunok ng pagtulo ng pagkain ang bumasag sa katahimikan. Lahat ng mata ng maopisyal ay nakatuon sa isang lugar. Sa babaeng opisyal na nababalot ng pagkain, nakaupo at hindi gumagalaw. Dahan-dahan, napakabagal, itinaas niya ang kanyang ulo. Hindi man lang niya inisip na punasan ang mabutil ng kanin at sarsa na tumutulo sa kanyang mukha. Ang kanyang ekspresyon ay napakakalmado, walang mababakas na anumang emosyon. O higit pa sa kalmado, mayroon itong isang malamig na lamig. Ang kanyang nga mata ay hindi na isang tahimik na lawa. Ito ay naging isang asul na yelo na kayang lamunin ang lahat, direktang tumatagos kay Reyes. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi sinasadyang napaatras si Reyes. Hindi ito ang reaksyong inaasahan niya. Ang normal na reaksyon ay ang umiyak at magmakaawa o manginig sa takot. Ngunit ano ang mga matang iyon? Para bang ang kanyang ginawang kalupitan ay matagal na nitong hinihintay isang nakakakilabot na lamig. Coronel, ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay nakakagulat na kalmado, walang bahid ng galit o sama ng loob, isang tuyo at matalas na boses na parang talim ng kutsilyo. Ano ang ibig sabihin nito? Para itago ang kanyang pagkagulat, mas malakas na sumigaw si Reyes. Ano ang ibig sabihin nito? Itinutuwid ko lang ang disiplina ng isang babaeng hindi marunong sumaludo sa mas mataas na opisyal. Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi pa rin niya alam kung sino ang kaharap niya. Sa kanyang nga mata, isa lamang siyang bastos na babaeng opisyal na hindi sumaludo. Si Teniente Coronel Chavez, na nanonood sa malapit, ay putlang-putla na. Ilang beses niyang sinubukang magsalita at sa huli, nakalakas siya ng loob. Isang likas na takot na kung hindi niya ayusin ang sitwasyon ngayon, lahat sila ay madadamay sa isang teribleng resulta ang nag-udyok sa kanya. Ka-Coronel, tama na po, halos pabulong na sabi ni Chavez. Lumingon si Reyes at tinitigan siya ng masama. Chavez, sino ang kinakampihan mo? Kakampi ka ba ng babaeng yan? Hindi po. Ang ibig ko pong sabihin, siya po ay. Hindi matuloy ni Chavez ang kanyang sasabihin. Ang pawis ay tumutulo na parang ulan sa kanyang noo. Pakiramdam niya ay anumang oras ay susugurin siya ni Reyes. Noon, ang babaeng nababalutan ng pagkain si General Hana Santos ay dahan-dahang tumayo. Naglaglagan ang mga pirasong pagkain sa sahig. Kinuha niya ang isang panyo mula sa kanyang bulsa at sinimulang punasan ang kanyang mukha sa isang mekanikal na paraan.
Ang bawat kilos niya ay mabagal at kontrolado, ngunit ang bigat ng galit na nakapaloob doon ay dumadagan sa buong kainan. Tiningnan ni Reyes ang tumatayong babae at ngumisi. Ano? Ngayon ka pa ba luluhod para magmakaawa? Huminto si Santos sa pagpupunas ng mukha at tinitigan si Reyes ng diretso. Coronel Igan Reyes, sa pagkakataong ito, ang kanyang boses ay may lamig na parang yelo. May dahilan para saluduhan mo ako, pero wala akong dahilan para saluduhan ka. Ano? Balif ka ba talagang babae ka? Nagsimulang makmura si Reyes at itinaas ang kanyang kamay para manakit ng Coronel. Siya po ay halos mapasigaw na si Chavez. Ipinikit niya ang kanyang mata at buong lakas na sumigaw. Siya po ang bago nating Acting Division Commander, si Brigadier General Hana Santos. Ano? Ang kilos ni Reyes ay biglang huminto. Ang kanyang kamay ay nanigas sa ere na parang bato. Ang kanyang mata ay marahas na nanginig sa hindi paniniwala. Dahan-dahan, napakabagal, lumingon siya kay Chavez at pagkatapos ay muling tumingin sa babaeng nasa harap niya. Ang unipormeng punong dumi, ang magulong buhok. Ngunit sa kabila ng lahat na iyon, naroon ang isang malamig at matinding tingin ng isang general at ang boses, ang parehong boses na nagpahiya sa kanya sa conference room kanina. Lahat ng piraso ng puzzle ay nakaduktong-duktong at sa isip ni Reyes may isang bagay na malakas na nabasag. Division Commander, Acting Division Commander, Brigadier General Hana Santos. Ang kanyang ngalabi ay nagsimulang manginig. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at naging puti ito na parang papel. Ngayon niya lang napagtanto kung ano ang kanyang ginawa. Ang tripleng katotohanan ay bumuhos sa kanya na parang isang malaking alon. Ibinuhos niya ang isang bandehadong pakain sa ulo ng isang aktibong Brigadier General, ang kanyang direktang superior at commanding officer. Hindi ito simpleng insubordinasyon. Ito ay isang krimen na hindi matatapos sa court-martial o pagtatanggal sa serbisyo. Ito ang katapusan ng kanyang buhay bilang isang sundalo. Isang walang kahulugang tunok ang lumabas sa kanyang bibig. Ang imahe ng isang mabangis na hari ng gubat ay biglang naglaho. Nagsimula siyang manginig sa takot, tulad ng isang bilanggo na hinatulan ng kamatayan. Ang kanyang makamay ay hindi na nakakuyom. Nanginginig ito na parang isang pasyenteng may stroke, hindi na niya kontrolado. Lahat ng opisyal sa kainan, kasabay ng takot, ay nakaramdam ng isang kakaibang katarsis. Nasasaksihan nila ang pagguho ng kastilyo ng isang demonyo na akala nila ay hindi kailanman matitibag at gumuho ito dahil sa sarili niyang kagagawan. Ang maskara ay natanggal at ang oras ng pahuhukom ay nagsimula na. Ang katahimikan ay kasing talim ng kutsilyo. Si Coronel Igan Reyes ay nakatayo lamang na tulala sa gitna ng isang matinding pagkabigla na parabang ang dugo sa kanyang katawan ay umagos pabalik. Ang kanyang mata ay walang direksyon at ang kanyang bibig ay bumubukasara na parang isda. Division Commander, General. Ang dalawang salitang iyon lamang ang paulit-ulit na umiikot sa kanyang isipan, pinaparalisa ang kanyang katinuan. Hindi na siya tiningnan ni General Hana Santos. Ang kanyang malamig na tingin ay dahan-dahang gumala sa buong kainan. Tinitigan niya ang bawat mukha ng opisyal na nanigas sa takot, na tila isinasaulo ang bawat isa. Sa kanilang mga mata, mayroong halo-halong awa, takot at kahit bahagyang ginhawa. Sa tuwing magtatama ang kanilang mamata, yumuyuko sila na parang mga may kasalanan. Ang bigat na pagkakasala sa pagiging manunod lamang sa teribleng sitwasyong iyon ay dumagan sa kanilang mga balikat. Pulisyang militar. Ang mahinang boses ni Santos ay umaling-aungaw sa buong kainan. Ito ay isang napakatahimik na boses, ngunit naglalaman ito ng isang kapangyarihang mas malakas kaysa sa anumang siga. Dalawang miyembro ng Military Police, MP, na nakaantabay na sa labas, ang pumasok na may matikas na kilos at tumayo sa harap niya. Ginang, nakapagulat na po kami sa hepe ng MP.
Mahusay, sabi ni Santos nang hindi lumilingon sa mga MP na katalikod pa rin kay Reyes. Arestuhin ang Coronel Igan Reyes na nakatayo diyan. Sa oras na ito, siya ay isang criminal in the act. Nang marinig ang utos, bumalik sandali ang katinuan ni Reyes. Gulat siyang sumigaw. Arestuhin, ginang. General, hindi po ito pagkakaunawaan. Hindi ko po kayo nakilala. Ang kanyang boses ay nanginginig at puno ng pagmamakaawa. Wala na ang dating mabangis na anyo. Dahan-dahang lumingon si Santos at sa unang pagkakataon ay tinitigan siya ng diretso. Sa kanyang mamata, mayroong malamig na awa sa halip na galit o pagkamuhi. Hindi pagkakaunawaan, Coronel. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Kahit pa ako'y isang private at hindi isang general, ang pagbuhos ng pagkain sa ulo ng isang tauhan habang kumakain ay isang hindi katanggap-tanggap na karahasan. Kahit tanggalin pa natin ang ranggo, nilabag mo ang dangal ng isang tao at lampas pa sa batas militar, ang ginawa mo ay isang kasalanang hindi mapapatawad. At nangangahas ka pang sabihing ito'y isang hindi pagkakaunawaan. Ang bawat salita niya ay parang punyal na tumusok sa puso ni Reyes. Wala siyang may sagot. Ang posisyon ni Coronel Igan Reyes ay tinatanggal ko na sa oras na ito. Lahat ng kanyang kapangyarihan bilang commander ay binabawi. Ilagay siya sa house arrest sa kanyang quarters. Putulin ang lahat ng komunikasyon niya sa labas at walang sinumang maaring makipagkita sa kanya nang wala ang aking pahintulot. Ipatupad agad. Opo, Ginang, nilapitan ng mga MP si Reyes. Ang taong minsay naghasik ng takot sa buong unit ay ngayon ay isang kaawa-awang bilanggo na walang kalaban-laban habang hinihila. Sa kanyang huling pagpupumiglas, sumigaw siya, hindi maari, ang dami kong nagawa para sa unit na ito. General, pakiusap, isang pagkakataon pa. Ang kanyang despradong sigaw ay pinigil ng mga MP at naglaho sa labas ng kainan. Sa pagalis ng demonyo, muling bumaksak ang mabigat na katahimikan. Humarap si Santos sa mga natitirang opisyal. Hindi inalintana ang kanyang maruming anyo. Tumingin kayong lahat sa akin. Sa kanyang boses, nagulat ang nga opisyal at nagangat ng tingin. Ang nangyari dito ngayon ay hindi lamang problema ni Coronel Igan Reyes. Ito ay responsibilidad din ninyong lahat na nanahimik kumonsinti at naging manunod lamang habang nakpapatuloy ang kanyang karahasan sa loob ng maraming taon. Sa kanyang masalita, hindi makatingin ng diretso ang maopisyal. Si Teniente Coronel Chavez ay nakatingin lamang sa kanyang mapa. Kinakagat ang kanyang labi. Nandito ako para itama ang unit na ito. Hindi ito magtatapos sa pagpaparusa sa isang tiwaling commander. Ibabalik ko sa ayos ang nasirang disiplina, ang niyurakang karapatang pantao at ang nawalang diwangang pagiging isang tunay na sundalo. Tandaan ninyong mabuti ang sandaling ito. Ito ay hindi ang katapusan, kundi ang simula. Pagkatapos niyang magsalita, hindi na siya nagtagal at lumabas ng kainan. Ang naiwan sa kanyang pagalis ay ang amoy ng pagkain at isang mabigat at malamig na determinasyon. Noon lamang nakahinga ng maluwag ang mga opisyal. Ang ilan ay nanghina ang mga tuhod at napaupo. Naramdaman nila na nasa gitna sila ngang isang malaking bagyo na kasisimula pa lamang. Pagbalik ni Santos sa kanyang quarters, matagal siyang tumayo sa ilalim ng mainit na tubig mula sa shower. Tila kasamang natatangay ng tubig ang matira-tirang pagkain at ang kahihiyang dinanas niya ngayon. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Sa halip, lalo pa itong naging malamig at matatag. Hindi ito personal na paghihiganti. Ito ang simula ng isang masakit ngunit kinakailangang operasyon upang tanggalin ang bulok na bahagi ng militar. Ang unang pahuhukom ay tapos na. Ngayon, oras na para hanapin ang mga tunay na kalaban na nagtatago sa mas malalim at mas madidilim na lugar.
Ang pagbagsak ni Coronel Igan Reyes ay mabilis na kumalat sa buong unit na parang apoy na may pakpak ng tsismis. Sa simula, inakala ng mga sundalo at opisyal na ito'y isang kasinungalingan o isang masamang biro lamang. Ngunit nang makumpirma nilang siya ay nakakulong sa kanyang sariling quarters, binabantayan ng mga MP at hindi maaring lapitan, hindi sila makapaniwala. At ang pagkabigla na iyon ay agad na napalitan ng isang maingat na pag-asa at kakaibang pananabik. Ang dambuhalang bigat na dumadagan sa kanila sa loop ng maraming taon ay nawala na. Sa mga baraks at sa lugar ng trabaho, ang mga sundalo ay nakpapalitan ng tingin at tahimik na ngumingiti. Ang manakasaksi sa insidente sa mess hall ay ikinukwento ito na parang isang epikong alamat. Kumalat ang mga-eksaheradong kwento na ang bagong babaeng division commander ay nagpasabok ng isang bomba nuklear sa ulo ng demonyong koronel. Si General Hana Santos ay biglang naging tagapagpalaya ng maga-inaapi at isang simbolo ng katarungan. Ngunit sa pagbagsak ng malaking haligi na si Igan Reyes, nagsimula ring makalamat ang mundo ng nga taong nakinabang sa kanyang kapangyarihan. Ang mapinakamalapit na tauhan ni Reyes, ang logistics officer at personal officer na nagwalang bahala at minsay nakipagsabwatan sa kanyang mga kalokohan para sa sariling kapakanan ay hindi mapakali. Nakulong sila sa kani-kanilang mga opisina, pinag-isipan kung paano makakaiwas sa paparating na gulo. Kung magpapatuloy ito, hindi tayo ligtas. Tiyak na nakatingin sa atin ang makamatang ahas ni Hana Santos. Kapag nagsalita si Coronel Reyes, tapos na tayo. Kung isisiwalat niya lahat ng ibinigay natin sa kanya, ang mga ninakaw nating krudo sa pamamagitan ng pamamekang dokumento, diretso tayong kulungan pagkatapos tanggalin sa serbisyo. Ang kanilang usapan ay puno ng pagkabalisa at takot. Nagtinginan sila ng may pagdududa. Sa oras ng krisis, ang mga magkakaalyado ay nagiging mga kaaway na unang nagtatangkang saksakin ang isa't isa sa likod. Para mabuhay ako, kailangan kong unang itapon ang isang ito. Ang masamang kaisipan ay nagsimulang mamayani sa kanilang maisip. Samantala si Reyes, na nakakulong sa kanyang quarters, ay dumaranas ng isang impyerno. Sa unang ilang araw, puno siya ng galit at pagtanggi. Sinira niya ang nakasangkapan. Sumisigaw na siya ay biktima lamang na nahulog siya sa patibong ng babaeng si Hana Santos. Lubos siyang naniniwala na malulusutan niya ang krisis na ito gamit ang kanyang malalakas na koneksyon. Sinubukan niyang suhulan ang mga MP na nakbabantay sa kanya para makatawag sa labas, ngunit sa ilalim ng mahigpit na kontrol ni Santos, lahat ng kanyang pagtatangka ay nabigo. Sa paglipas ng panahon, ang kanyang galit ay naging desperasyon at pagkatapos ay naging matinding takot. Walang sinumang dumalaw sa kanya. Ang matauhan na hanggang kahapon ay umuyuko at nanunumpang katapatan sa kanya ay ni Aninoy hindi nakpakita. Ngayon niya lang lubos na napagtanto kung gaano karupok ang kastilyong buhangin ng kapangyarihan na kanyang itinayo. Ang kanyang lakas ay nakmula sa takot, hindi sa respeto, at nang mawala ang pinakmulan ng takot, lahat ay tumalikod sa kanya. Gabi-gabi, binabangungot siya. Ang malamig na mga mata ni General Santos na tumatagos sa kanya, ang mapakain sa bandehado na nagiging mga uod at kumakain sa kanyang buong katawan. Nagigising siyang sumisigaw, basang-basang ng pawis. Ang imahe ng dating hari ng hukbong Tamaraw ay wala na. Ang nakikita niya sa salamin ay isang kaawa-awang nasa edad na lalaki na mukhang pagod at puno ng takot. Nagsimula siyang magpumiglas para mabuhay. Kailangan niyang bawasan ang kanyang kasalanan. Tama, hindi ko plinano na insultuhin siya. Sinusubukan ko lang itama ang disiplina. Problema na niya kung hindi niya ipinakilala ang sarili niya. Sinubukan niyang itayo ang kanyang nawasak na pagtingin sa sarili sa pamamagitan ng pagdadahilan. At nagpasya siya.
Hindi siya mamamatay mag-isa. Kung babagsak siya, isasama niya ang lahat ng mga taong nakinabang sa ilalim niya. Si Chavez, ang logistics officer, ang personnel officer, sinimulan niyang alalahanin ang lahat ng kanilang nakatiwalian. Hinahasa ang kanyang punyal para sa paghihiganti. Ang pagbagsak ni Reyes ay hindi lamang pagbagsak ng isang individual. Ito ang hudyat na naglantad sa nana na bumabalot sa buong organisasyon ng Hukbong Tamaraw. Ang lamat na nilikha ng kanyang pagbagsak ay nagsimulang kumalat ng hindi mapigilan. Inihahanda ang paglabas ng lahat ng karumal-dumal na sikreto na matagal nang nakatago sa dilim. Ang unit ay nasa bingit ng isang malaking bagyo. Matapos ipa-house arrest si Coronel Igan Reyes, agad na bumuo si General Hana Santos, NG isang Special Investigation Team. Sa halip na humingi ng tulong mula sa headquarters, personal niyang pinili ang nabatang opisyal at non-commissioned officers sa loob ng unit na kilala sa kanilang integridad at katapatan. Ito ay isang pagpapakitang kanyang determinasyon na lutasin ang problema sa pamamagitan ng sariling kakayahan ng unit na linisin ang sarili nito at hindi sa tulong ng tagalabas. Ang opisina ng investigation team ay hindi nawawalan ng ilaw sa loob ng 24 oras. Sa simula, mabigat ang atmosfera. Lahat ay natatakot sa posibleng paghihiganti ni Reyes. Kahit na siya ay naka-house arrest, kakaunti ang naniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng nawala. Kung sakaling makabalik siya, walang nakakaalam kung anong teribleng bagay ang maaring mangyari sa mga maglalakas loob na magsalita. Ang kartel ng katahimikan ay mas matibay kaysa sa inaasahan. Hindi sila pinilit ni Santos. Sa halip, naglagay siya ng isang kahon ng hinaing sa pasukan ng opisina ng team kung saan maaring mag-iwan ng anonymous na sumbong. Nagpadala siya ng mensahe sa lahat ng sundalo at opisyal sa unit. Ang inyong boses ang maaring magbago sa ating unit. Huwag ninyong talikuran ang maga-inhustisya na inyong dinanas, ang magatiwaliang inyong nasaksihan. Ang inyong tapang ang magliligtas sa ating naghihingalong Hukbong Tamaraw. Ipinapangako ko sa ngalan ng aking posisyon na poprotektahan ko ng husto ang pagkakakilanlan ng sinumang magsusumbong. Ang kanyang tapat na panawagan ay unti-unting nagbukas sa mga nagyelong pusong mataw. Ang manag-aalinlangan noong una ay nagsimulang makalakas ng loob. Nagsimula ito sa isang napakaliit na boses. Ang unang nagsumbong ay si Teniente Kiko Mendoza, ang opisyal na konghay na ininsulto at pinatawan ng hindi makatarungang parusa ni Reyes. Matapos ang isang gabing pag-iisip, isinulat niya sa nanginginig na kamay ang lahat ng kanyang dinanas at inilagay ito sa kahon. Ang desperasyon noong araw na iyon nang kailangan niyang buhatin ang isang sundalong hinimatay habang tumatakbo sa parade ground. Ang kahihiyan ng siya ay personal na ininsulto sa harap ng lahat at ang pisikal na sakit ng madislocate ang kanyang balikat. Ang kanyang sulat ay may bahid ng luha. Ang tapang ni Teniente Mendoza ay nagsilbing apoy sa iba. Gabi-gabi, nagsimulang mapunong dose-dose ng sulat ang kahon. Hindi ito masimpleng reklamo. Ito ay matala ng sakit na matagal ng kinimkim, isang kasaysayan ng manamadugong sigaw. Isang sundalo ang nakwento kung paano siya nakaroon ng pinsala sa likod habang nakayos ng hardin sa quarters ni Reyes, ngunit sa halip na ituring na line of duty injury, pinaratangan pa siyang nakukunwari at muntik ng makulong. Isang non-commissioned officer ang nagpahaya ng kanyang samananloob dahil sa paulit-ulit na pagka-bypass sa promosyon dahil hindi siya gusto ni Reyes. Isang opisyal naman ang umamin sa nakakagulat na katotohanan na si Reyes ay nagbitiv ng masasamang salita maging sa kanyang asawa. Ang matestimonya ay nakduktong-duktong. Higit pa sa personal na karahasan at katiwalian ni Reyes, nagsimulang lumabas ang masistematikong problema sa loob ng unit. Pagnanakaw ng supply ng militar,
illegal na pagbebenta ng krudo, paggamit ng budget ng training para sa ibang bagay, at kahit na ang paratang na ninakaw ni Reyes ang reward na bakasyon, kanyang nga tauhan para ibigay sa kanyang nga kamag-anak bilang pabor. Nang bumukas ang dam, hindi na ito mapigilan. Ang dating anonymous na mga sumbong ay umabot sa isang bagong yugto nang may mga taong naglakas loob na magbigay ng testimonya gamit ang kanilang tunay na pangalan. Lalo na si Teniente Coronel Chavez, na personal na nakasaksi sa insidente sa mess hall. Matapos ang ilang araw at gabi ngang pag-iisip, personal niyang pinuntahan si General Santos. General, ako po ay may kasalanan. Malalim na yumuko si Chavez sa harap niya. Ang kanyang mukha ay may halo-halong hiya at determinasyon. Alam ko po ang paniniil ni Coronel Reyes, ngunit nanahimik lang ako. Naging isang duwag, akong sundalo na sariling kapakanan lang ang iniisip. Ayoko nang maging kahiya-hiya sa aking sarili at sa aking mga tauhan. Sasabihin ko po ang lahat ng aking nalalaman. Ang testimonya ni Chavez ay naging kritikal. Bilang isa sa mapinakamalapit na staff ni Reyes, detalyado niyang isinalaysay ang makongkretong ebidensya at pangyayari sa likod ng maraming katiwalian at korupsyon. Batay sa kanyang testimonya, ni-raid ng investigation team ang opisina at quarters ni Reyes. Natakpuan nila sa kanyang personal na safe ang isang malaking halaga ng pera na hindi malinaw ang pinanggalingan, isang double ledger, at mga internal na dokumento na nagpapatunay sa kanyang mga illegal na gawain. Ngayon, ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa maling gawain ng isang commander. Ito ay lumalaki na bilang isang malaking iskandalo ng korupsyon at katiwalian sa militar. Tinitigan ni Santos ang tumpok ng mga testimonya at ebidensya at kinagat ang kanyang labi. Ang problema ay mas malalim at mas malawak pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ipinanggako niya sa sarili na bubunutin niya ang ugat ng malaking kasamaang ito. Hindi niya hahayaang masayang ang tapang at ang madugong luha ng mga sundalo at opisyal. Ang pinakamadilim na gabi na hukbong tamaraw ay papalapit na sa kanyang katapusan. Habang lumalalim ang investigasyon na Special Investigation Team, lumabas ang isang mas karumal-dumal na anyong korupsyon na parang sapot ng gagamba, higit pa sa personal na kasamaan ni Coronel Igan Reyes. Hindi ito simpleng korupsyon. Ito ay isang malaking kanser na sumisira sa kakayahang pandigma ng unit at naglalagay sa panganib sa seguridad ng bansa. Ang testimonya ni Teniente Coronel Chavez at ang nakumpiskang double ledger ang naging susi. Sa ledger, nakasulat ang mga pangalan ng hindi kilalang mapribadong kumpanya at matala ng regular na paglilipat ng malalaking halaga ng pera. Agad na inatasan ni Santos ang maeksperto sa accounting sa team na i-trace ang daloy ng pera. Ang resulta ay nakakagulat. Si Reyes, kasabwat ang kanyang mapangunahing tauhan tulad ng logistics at personnel officer, ay nakikialam sa proseso ng kontrata para sa iba't ibang supply ng unit. Ibinibigay niya ang mga kontrata sa mga partikular na kumpanya kapalit ng regular na kickback mula sa pinatungan na presyo ng produkto. Ang pinatubong budget ay direktang nagresulta sa pagiging substandard na operasyon na unit. Ang maunipormeng pangtaglamig na dapat sanay para sa mga sundalo ay pinalitan ng mga murang produkto na hindi pumasa sa kalidad na nakdulot ng maraming kaso ng frostbite tuwing cold weather training. Ang budget para sa pagpapalit ng mga piyesa ng mga lumang sasakyan ay naisakatuparan lamang sa papel. Sa katotohanan, ginagamit pa rin ng mga lumang piyesa na minsan ay humantong sa isang aksidente kung saan tumaop ang isang sasakyan habang nagsasanay. Sa kabutihang palad, walang nasawi, ngunit ang ulat ng aksidente ay pinalabas na dahil sa kapabayaan ng driver sa ilalim ng utos ni Reyes. Ang mas malala ay ang pagnanakaw ng krudo. Ang grupo ni Reyes ay regular,
na nagnanakaw ng bahagi ng krudo na nakalaan para sa pagsasanay at ibinebenta ito sa merkado sa tulong ng isang kasabwat na may-ari ng gasolinahan. Dahil dito, hindi makapagsagawa ng sapat na pagsasanay ang matangke at armored vehicle ng unit at karamihan sa mga training ay ginagawa na lamang sa pamamagitan ng simulation. Ang dating kinikilalang lakas ng Hugbong Tamaraw ay naging isang hungkag na puwersa na maring bumigay anumang oras. Habang binabasa ni Santos ang ulat, pinigilan niya ang kanyang nag-alab na galit. Hindi ito simpleng katiwalian. Ito ay katumbas ng pagtataksil, isang gawaing sumisira sa kakayahang pandigmangang, isang unit na nasa harap ng panganib. Para sa kanilang pansariling interes, ipinagbili ni Reyes at ng kanyang makasabwat ang kaligtasan ng kanilang matauhan at ang seguridad ng bansa. Arestuhin sila ngayon din, malamig na utos ni Santos. Agad na ni-raid ng mga MP ang maopisina ng Logistics at Personnel Officer. Habang nagtuturuan sila sa isa't isa, sa huli ay bumigay din sila nang iharap sa kanila ang mga hindi matututulang ebidensya tulad ng mga bank transaction na nagpapakita ng malalaking deposito sa kanilang mga account at mga recording ng tawag nila sa mga pribadong kontratista. Inamin nila ang kanilang kasalanan at sumigaw na lahat na ito ay ginawa sa ilalim ng utos ni Coronel Reyes. Ngunit hindi dito nagtapos ang kadena ng korupsyon. Sa prosesong investigasyon, natuklasan na ang isa sa mga kumpanyang nagbibigay ng suhol kay Reyes ay may-ari na malayong kamag-anak ng isang mataas na opisyal sa mas mataas na koman. Ang pagkakaroon ng isang hindi nakikitang padrino sa likod ni Reyes ay nagsimulang lumutang. Marahil sa likod ng walang takot na pag-abuso ni Reyes ay may anino ng isang mas malaking kapangyarihan na nagpoprotekta sa kanya. Ang kaso ay lumalaki na mula sa isang problema sa lubngang Hugbong Tamaraw patungo sa isang malaking iskandalo na maring yumanik sa buong militar. Naramdaman ni Santos na kaharap niya ang isang malaking pader. Hindi sapat na parusahan lamang si Reyes. Kung hindi niya matutuklasan ang utak na nagkukubli sa likod at nagkokontrol sa kadena ng korupsyon, isang pangalawa, pangatlong Igan Reyes ang tiyak na lilitaw muli. Kinuha niya ang telepono sa kanyang mesa. Sa kabilang linya ay ang pinuno ng Central Investigation Unit ng militar. Ako si General Hana Santos. Opisyal akong humihiling ng isang joint investigation. Walang bahid ng pag-alinlangan sa kanyang boses. Ang digmaang ito ay papasok pa lamang sa ikalawang yugto. Hindi siya nag-iisa. Sa kanyang likuran ay ang suporta ng maraming sundalo at mga tapat na militar. Ang malungkot ngunit marangal na laban para putulin ang kadena ng korupsyon ay opisyal nang nagsimula. Kahit walang balitang nakakarating kay Igan Reyes sa kanyang pagkakakulong, ramdam niya sa kanyang kalooban na ang sitwasyon ay papalala ng papalala. Nang makarating sa kanyang pandinig ang balibalita na ang kanyang pinakamalapit na tauhan na ni Aninoy hindi nakpakita, ay sunod-sunod na inaresto ng MP na wala na ang natitira niyang katinuan. Mga taksil, gusto nilang mamatay akong mag-isa. Sige, kung ganun, sabay-sabay tayong mamamatay. Nagalok siyang ng isang kasunduan sa MP na nagbabantay sa kanya. Ibibigay ko sa iyo lahat ng pera sa safe ko. Pakiusap, isang beses lang, hayaan mo akong tumawag sa labas. Mayroon pa akong malalapitan. Ang kanyang mata ay nagapoy sa kabaliwan. Tinitigan siya ng MP ng may pakasuklam at tinanggihan siya sa isang salita. Koronel, magtino po kayo. Tapos na po ang panahon ninyo. Nang mawalan ng lahat ng paraan, nalunod si Reyes sa desperasyon. Ngunit isang araw, isang himala ang dumating. Sa isang saglit na pagpapalit ng bantay, kinuha niya ang isang nakatagong ekstrang cellphone. Tatawagan niya ang nag-isang tao na pinaniniwalaan niyang huling pag-asa. Ito ay si General Sarmiento, ang hepe ng Judge Advocate General's Office, JAGO, sa kanilang command.
Dati silang naksama sa isang unit at nagkaroon ng malapit na ugnayan. Bawat okasyon, nagbibigay si Reyes ng malaking suhol sa kanya bilang sarili niyang insurance. Lubos siyang naniniwala na gagamitin ni General Sarmiento ang kanyang kapangyarihan para mayos ang kasong ito o kahit man lang ay mabawasan ang kanyang sentensya. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kabilang linya. "Hello, Sir. Ako po si Igan Reyes." "Reyes?" Nagmamadaling sumigaw si Reyes. May sandaling katahimikan sa kabilang linya. "Hindi ba't hindi ka dapat tumatawag sa akin ngayon? Paano nangyari yan?" Ang boses ni General Sarmiento ay napakalamig. Pilit na binalewala ni Reyes ang kanyang malamig na tugon at desperadong nagmakaawa. "Sir, tulungan niyo po ako. Lahat ng bagay ay laban sa akin ngayon." Si Hana Santos, yung babaeng yun, desidido siyang sirain ako kung gagamitin niyo po ang inyong impluensya. "Igan," marahas na pinutol ni General Sarmiento ang kanyang sinasabi. "Akala mo ba ang problema mo ay matatapos lang sa Lubeng Division? Bumaba na ang Central Investigation Unit. Dahil sa mga katiwalian mo, nakakagulo ang buong militar. Kung kakampihan kita ngayon, patili ko mapuputol. Nasisiraan ka na bang bait? Pero sir, isipin niyo naman po ang mapinaksamahan natin." Nang banggitin ni Reyes ang tungkol sa suhol, lalong lumamig ang boses ni General Sarmiento. "Anong sinasabi mo? Anong mayroon sa atin? Wala akong tinanggap na anumang pabor mula sa iyo at wala ka ring ibinigay sa akin. Huwag ka nang tatawag sa akin ulit. Hindi kita kilala." Toot! Biglang pinatay ang tawag. Matagal na nakatayo si Reyes, hawak ang patay na telepono, tulala. Ang huling lubid na kanyang pinanghahawakan ay bigla na lang pinutol sa harap niya. Hindi lang siya tinanggihang tulungan ni General Sarmiento, kundi itinatwa pa nito ang lahat ng kanilang ugnayan. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanya. "Ha. Nagsimula siyang tumawa na parang bali. Mainit na luha ang tumulo mula sa kanyang mamata. Sa huli, siya ay lubos na nagisa. Lahat ng koneksyon at relasyon na kanyang itinayo ay naging isang ilusyon lamang na walang silbi sa oras ng krisis. Isa siyang lumang asong pangaso na itinapon na lang matapos mawalan ng pakinabang. Biglang pumasok sa kanyang isip ang mukha ni General Hana Santos. Ang mukha na kahit ininsulto niya ay tiningnan lamang siyang may malamig na mamata sa halip na galit. Noon niya lang napagtanto, ang kanyang kalaban ay hindi isang simpleng babaeng opisyal. Nilalabanan niya ang isang dambuhalang halimaw na nilikhang kanyang sariling kayabangan, paninil at korupsyon. At sa laban na iyon, siya ay ganap na talo. Sa sandaling iyon, marahas na bumukas ang pinto ng kanyang quarters at pumasok ang mga MP. Nang makita ng pinuno ng MP ang cellphone sa kanyang kamay, nanigas ang kanyang mukha. "Coronel Igan Reyes, dahil sa malinaw na panganib ng pagtatago ng ebidensya at pagtakas, ililipat ka na namin ngayon sa detention facility ng kampo." Wala na siyang lakas para lumaban. Kusang loob niyang inilahat ang kanyang nga kamay. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang nga pulso. Paglabas niyang quarters, dumampi sa kanyang pisngi ang malamig na hangin ng gabi. Tumingala siya sa langit, isang madilim na kalangitan na walang bituin ang sumalubong sa kanya. Wala ng lugar na babalikan. Ang kanyang kaharian ay ganap ng gumuho at ang tanging natitira sa kanya ay isang walang katapusang pagbagsak. Ang korte militar ay nababalot ngang isang tensyonadong kapaligiran. Sa araw ngang unang paglilitis kay Coronel Igan Reyes at sa kanyang nga kasabwat, puno ang courtroom ng mga opisyal ng militar na sangkot sa kaso at mga mamahayag. Ang kasong ito ay malawakang. Naibalita na sa media at itinuring na pinakamasamang iskandalo na nakpabagsak sa dangal ng militar. Sa upuan ng mga akusado, ibang-iba na ang itsura ni Igan Reyes.
Ang dating malatigreng anyo ay wala na. Sa halip, isa siyang kaawa-awang lalaki na biglang tumanda sa loob lamang ng ilang araw. Sa kanyang tabi, nakayuko ang logistics at personnel officer. Hindi man lang sila nagtinginan. Nagsimula ang paglilitis at binasa ng prosekusyon ng militar ang mga sakdal. Pag-abuso sa kapangyarihan, pananakit at kalupitan sa mga tauhan, panunuhol, pagnanakaw ng ari-arian ng militar, pagpapabaya sa tungkulin. Ang kanyang mga kasalanan ay sunod-sunod at sa bawat detalyeng inilalabas, maririnig ang mga buntong hininga mula sa mamanonod. Ang highlight ng paglilitis ay ang testimonyang ng mga saksi. Ang unang tumayo ay si Teniente Kiko Mendoza. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit may diin sa bawat salita habang isinasalaysay niya ang hindi makatarungang pagtrato at insultong dinanas niya. Pagkatapos ng kanyang testimonya, namula ang mamata ng mga batang opisyal na nakaupo sa courtroom. Sumunod na tumayo sa witness stand si Teniente Coronel Chavez. Tinitigan niya ng diretso si Reyes habang walang paligoy niyang isiniwalat ang lahat ng katiwaliang kanyang kinunsinti at sinuportahan. Malinaw niyang inilahad kasama ng mga ebidensya kung paano nakipagsabwatan si Reyes sa mga pribadong kontratista, kung paano siya tumanggap ng suhol at kung paano niya sinira ang kakayahang pandigma ng unit. Sinubukan ng abogado ni Reyes na itanggi ang maparatang. Tungkol sa insidente sa mess hall, iginiit niyang ito ay isang aksidenteng nangyari sa gitna ng isang lehitimong pagtatangka na itama ang disiplina. Tungkol sa korupsyon, sinabi niyang ito ay gawa-gawa lamang ng kanyang matauhan at wala siyang kinalaman dito. Ngunit ang kanyang mga kaawa-awang dahilan ay walang nagawa laban sa tumpok ng mga ebidensya at testimonya. Lalo na nang ilabas ng prosekusyon ang isang audio recording ng pag-usap ni Reyes at ng isang pribadong kontratista na bigla ang buong korte. Sa recording, malinaw na maririnig ang boses ni Reyes na lantarang humihingi ng suhol at nagutos ng katiwalian. Yung gulong para sa mga armored vehicle na darating, kunin niyo yung pinakamura tapos yung sobra tulad ng dati. Tingin mo ba sisilipin pa nila yung loop ng gulong? Basta gumugulong, okay na yan. Nang umalingaw-ngaw ang kanyang sariling boses sa buong courtroom, yumuko si Reyes at nanginig ang kanyang balikat. Wala nang saysay ang anumang pagdadahilan. Sa huli, iprinisinta ng prosekusyon si General Hana Santos bilang isang resource person. Tahimik siyang umupo sa isang upuan na nakaharap sa mga akusado. Nang tanungin siya ng hukom tungkol sa kanyang opinyon sa kaso, tumayo siya at humarap sa mga akusado. Hindi siya nagbitiw ng anumang personal na akusasyon laban kay Reyes. Sa halip sa isang mabigat at matatag na boses, sinabi niya, ang hukumang ito ngayon ay hindi lamang para hatulan ang isang tiwaling sundalo. Ito ay isang lugar upang sukatin ang bigat ng kasalanan ng paglapastangan sa dangal ng uniforme at pagtataksil sa panunumpa sa bayan. Ang baril na hawak ng isang sundalo ay dapat nakatutok sa kawe, hindi sa kanyang tauhan o sa mamamayan. Ang pagbibigay ng karampatang parusa kay Coronel Igan Reyes ay isang paraan upang maibalik ang nasirang tiwala sa militar at protektahan ang karangalan ng nakararaming tapat na sundalo na tahimik na nagsisilbi sa kanilang mapwesto. Ngayon, ang kanyang nasalita ay nag-iwan ng malalim na epekto sa pusong lahat ng nasa courtroom. Sa wakas, natapos ang closing arguments at inihayag ng hukom ang hatol. Ang nasasakdal na si Igan Reyes. Natuklasan ng hukumang ito na nilimot ng nasasakdal ang kanyang tungkulin bilang isang sundalo. Ginamit ang kanyang posisyon para sa pansariling kapakanan, niurakan ang karampatang pantao ng kanyang tauhan, at sa huli ay nagdulot ng malubhang banta sa seguridad ng bansa, kaya't ang kanyang kasalanan ay napakabigat. Ang boses na hukom ay maringgal na umalingaw nga. Dahil dito,
hinahatulan ang nasasakdal na si Igan Reyes ng dishonorable discharge, ibinababa ang kanyang ranggo sa pagka-private at sinentensyahan ng 15 taong pagkakakulong. 15 taon nang ibaba ang hatol nang hinaang mga tuhod ni Reyes at napaupo siya, wala siyang marinig. Tanging ang tunok lamang ng pakadurok ng kanyang buong karera sa militar ng kanyang buong buhay ang umugong sa kanyang tainga. Inalalayan siya ng mabantay para tumayo. Tulad ng isang taong wala sa sarili, walang lakas siyang hinila palabas ng courtroom. Iyon ang huling itsura ng demonyong koronel na minsay na hari ng may absolutong kapangyarihan. Ang pahuhukom ay tapos na, isang mabigat na katahimikan ng katarungang naisa katuparan ng naiwan sa courtroom. Tahimik na tumayo si Santos at lumabas. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Ngayon, oras na para simulan ang pagilom, hindi ang pagpaparusa. Matapos ang mabigat na hatol kay Coronel Igan Reyes, tila natapos na ang mahaba at malupit na taglamig sa hukbong Tamaraw at sa wakas ay dumating na ang tagsibol. Ang aninong takot at paninil na bumalot sa unit ay naglaho at sa lugar nito, isang maingat na pag-asa at isang malusog na sigla ang nagsimulang sumibol. Namukadkad ang mga ngiti sa mukha ng mga sundalo. Hindi na nila kailangang matakot sa mga walang kadahilanang parusa o personal na pang-iinsulto. Ngayon, sila ay itinuturing na makasamang dapat respetuhin, hindi mabagay na dapat apihin. Ang makwentuhan sa baraks ay hindi na tungkol sa paninira sa kapwa o mabuntong hininga ng pagsuko. Ito na ay tungkol sa pananabik sa darating na bakasyon, pangungulila sa pamilya at mga kaibigan, at mga simpleng pangarap para sa hinaharap. Umihip din ang hangin ng pagbabago sa hanay ng nga opisyal. Ang nakumapit kay Reyes at Najing, bahagi ng korupsyon, ay nahatulan ng batas. Ang mga nahimik lamang ay dahil sa malalim na pagsisisi ay naging mga pangunahing tagapagtaguyod ng pagbabago. Nawala na ang kultura na bulak na pagsunod sa hindi makatarungang utos dahil sa takot sa mas mataas na opisyal. Sa halip, isang malusok na kultura ng malayang talakayan at paghahanap ng makatwirang solusyon, anuman ang ranggo ang nagsimulang mamayani. Si General Hana Santos ay bumalik sa pagiging isang tunay na commander, hindi isang tagahukom. Habang nililinis niya ang mga labingang korupsyon, ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagpapanumbalik ng nasirang kakayahang pandigmangang unit. Ang mga paksasanay na dati nasa papel lamang ay pinalitan ng mga matitinding field training na parang tunay na sitwasyon. Ang mga lumang kagamitan ay pinalitan ng mga bago at ang mga sundalo ay nakatanggap ng dekalidad na supply ayon sa regulasyon. Isang magandang araw, ang buong hukbong Tamaraw ay naktipon sa parade ground. Ito ang araw ng opisyal na panunumpa ni General Hana Santos bilang Division Commander. Nakarecover na si General Mateo Cruz, ngunit dahil sa kanyang command responsibility sa nangyaring iskandalo, marangal siyang nag-apply para sa maagang pagre-retiro. At bilang kanyang kahalili, sa kagustuhan ng lahat, si Hana Santos ang formal na itinalaga. Nakatayo sa entablado, sa halip na isang magarbong talumpati, nagsalita si Santos sa isang simple at tapat na boses. Ngayon, sa harap ninyo, hindi ko ipapangako na gagawin kong pinakamalakas at laging panalo ang ating unit. Sa halip, ipapangako ko na bubuin natin ang isang unit na may paggalang at tiwala sa isa't isa, kung saan handa nating ipagkatiwala ang ating likod sa ating mga kasama, isang unit na gusto nating maging bahagi. Ang kanyang tingin ay mainit na gumala sa bawat sundalo at opisyal na pumuno sa parade ground. Ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa mga autoritatibong sigaw o karahasan. Ito ay nagmumula sa tiwala sa isa't isa at sa isang malinaw na pag-unawa kung bakit tayo naririto. Hindi tayo naririto para maghari sa iba, kundi para protektahan ang mga taong mahal natin at ang ating bansa.
Huwag nating kalimutan kahit isang saglit ang marangal na misyong iyon. Nang matapos ang kanyang talumpati, isang malakas na palakpakan ang pumuno sa parade ground. Hindi ito isang obligado o pilit na palakpak, kundi isang taos-pusong pagbati at suporta na nagmula sa kaibuturan ng kanilang mapuso. Matapos ang seremonya, naglakad si Santos sa parade ground. Noon, isang batang opisyal ang lumapit sa kanya at nagbigay ng isang matikas na saludo, si Teniente Kiko Mendoza. Ang kanyang mukha, na dati punong desperasyon at kahihiyan, ay ngayon ay nagniningning sa kumpiyansa at pagmamalaki. Ginang, General, saludo po. Inaasahan ko po ang maayos nating pagsasama. Walang bahid ng panginginig sa kanyang boses. Tinanggap ni Santos ang kanyang saludo na may isang malumanay na ngiti at tumango. Ako rin, Teniente Mendoza. Sa kanyang mata, nakikita niya ang batang opisyal na ito, ang gasundalong kanyang pamumunuan at ang maliwanag na hinaharap ng bagong silang na hukbong Tamaraw. Ang impyernong kadiliman ay ganap ng naglaho. Malalim ang mga sugat, ngunit nalampasan nila ang sakit at naging mas matatag. Sa ibabaw ng parade ground ng hukbong Tamaraw, isang bagong bukang liwewe na puno ng pag-asa ang sumisikat.